Hello mga kadakang inamis! Nandito tayo ngayon sa premiere night ng Home Along the Realist, The Meetings. At makikinig tayo ngayon ha, kung ano ang nangyayari sa aming premiere night. Nako, mamaya ha, abangan nyo kung sino-sino nandito at anong masasabi nila sa pelikula. Thank you so much sa mga maagang dumating dito. Ako po si MJ Manime at your host dito sa Red Carpet. At mamaya makakasama natin ang cast. Sino ba sa inyo ang excited na makita ang cast ng Home Alone? Oh my God, it's going to be a very exciting night dahil ngayong gabi, ipagdiriwang natin ang pagbabalik ng isa sa pinakaminahal ng pamilyang Pilipino sa telebisyon, ang pamilyang... Very good. Hindi ko pinag kapanood mo lang sila, nawawala na yung kailangan na. Galing! Tama nga naman yun. Pag hindi mo na makakaya, pag ipagkain na trabaho mo, pahingi ko na naman sa Busog ka na. Gusto na! May t-shirt na! Bakit nagustuhan natin to na panoorin gabi sa ABS-CBN? Masaya po kasi yan. Dahil gagawin po namin. Kasi po nakakatuwa po yan. Wala yung mga problema mo. Pag pinag-utot ko, lalo na si Dolphy. Tatawa na lang kung nasalita na yun. Pag magkakasama na si Dolphy, si Babalu, tapos andun pa si Ma'am Tomas, kasing sunog baga, andun pa, di ba? Talagang rayo ka sa katatawanan niyan, di ba? Nay, meron naman t-shirt for you! It's close to home. Diba? Kasi it's a little Filipino country with very problems, pero they smile at the problems. So I think that's what's true to every Filipino home. Ganun lang, ganun. Yung kasi may problema na nakikita yun. Ilang yung bilang followers, ayan din. Oh, wow! Can we invite you here, please, for a photo lang? Anong naririnig niyo tungkol sa Home Along the Realist? Funny! Funny! Family! Ito doon, okay ba? Share our expectations sa tonight. Ano yung mga inaasahan niyo mga manood ng team nila tonight? Well, kasi very union siya. So ako, in-expect ko na talagang bongga. Tsaka, i-on out rin yung movie. Kaya nakaka-excite ko na rin naman ako. Very excited for your reactions after. Maraming salamat. See you inside Cinema 2. Maraming salamat. Yes. In-announce ko na. Ano sa tingin mo, bakit love natin ang Home Along the Realist? Ako, ang pinag ng buhay natin sa buong paghihirap ng Home Along the Realist. Bilang ako ay pinakalit ng 90s, talagang nangbahagi na po ng buhay ko natin sa pamilyang Cosme. Sino sa pamilya Cosme ang pinaka-favorite mo? Actually, lahat ko sila. Pero ang pinakapalit ko ng bata ko, si Christine. Good pa rin. Ito. Lisa is here. Mukhang promising. Wow! And we're excited to hear your reaction mamaya. Pag napanood mo na. Hindi ko gusto, hindi mo ako mag-ay. Plus, hindi. I'm sure na po gusto. Kasi nga, kaya nga ng mas talaga. Makating ka na ako ng mga clips. Right. Ako excited. Okay, thank you na rin, Eric. Maraming salamat. See you inside Cinema 2. As a producer, kinakabahan mo ba kayo? Medyo, kasi talaga yun eh. On behalf of this production, thank you everyone. So I hope you guys support. And thank you for doing this. At least, diba, in this generation, mapapanood ulit namin ang Home Along the Realist. Maraming salamat mo. Thank you! Shout to Sergio. Ay, alam ko alam ko ikaw niya. Ano ba to? Parang pagits eh. Daddy mode na. Alam, pero bata ka pa nung lumabas to. Ayos. Oo. Nagkaroon din ako ng chance ma-award si Mang Dolphy pero Wow!
grabe ako sa mga kababata ko na boy na kita ko sa Chilos. I'm very proud na ngayon gusto ko makasumakalit ng mga tao natin. You're very lucky. And catch up, enjoy the movie Cinema 2. Maraming salamat. Yeah! Bakit sa tingin nyo naging matuto sa lahat ng pamilyang Pilipino? Pag-iway yung story, para lang na tayo makaka-relate sa story na kung ano lang na-release. Siyempre, mga tips na nakasama na natin. Kultura, that's very important. Ito yung testament ng legacy ni Tito Don. Hanggang ngayon, yakap-yakap namin ang Home Alone. Thank you very much! Please enjoy the movie. Maraming salamat! Ayun, so I'm looking forward kasi ako batang 90s, talagang naabangan ko yung iba't ibang season ng Home Along the Riles. Yes, talagang namang I'm so excited na mapanood itong pelikulang to. Actually, may part po, nakasama po ako sa eksena. So ako po ang pamangkin po ni Mang Tomas. Yes, so I'm so excited na mapanood ng buo yung kwento. Kasi nga ito yung kwento ng pamilyang inaabangan mula pa noon hanggang ngayon na talagang tumatak na sa puso at isipan po natin. So I'm yun, excited na ako. Grabe, hanggang ngayon po hindi pa ako makapaniwala na yung dating pinapanood ko pa lang, ngayon naging parte na ako ng pelikulang ito. Kaya I'm so much grateful, I'm so much thankful. Maraming salamat po sa bumubuo ng Home Along the Riles, the reunion. Syempre yung makita lahat uli ng cast na all together, tapos ano yung bagong buhay na nila, kumbaga. Yun na. Same like her. Saka syempre magandang makita na silakihan na sila. And yun, nakita namin sa trailer, parang may bagong buhay na si Bing. Ganyan, yun. So yun, we're looking talaga to. Worth waiting for talaga para sa amin. Alam mo, we are addicted sa nostalgia. So it's so nice to see our beloved characters back on the big screen, di ba? And I'm so excited. Ang sarap sa pakiramdam, parang dinadalirot yung puso mo, di ba? Kasi pag sinabi mong Home Along the Riles, lahat tayo lumaki dito, ha? At Pinoy pop culture staple talaga to. Excited na ako makita lalo na si Bing, si Baldo, ay nako. Lagi namin pinapanood yan mga anak ko. Ngayon, apo ko na sana kung meron sana, di ba? O lalo na si Dolphy, yung buhay pa, siguro mas malalo ang ganda-ganda pa rin, di ba? Lahat naman sila, mas okay sila kasi hindi mo pagsasawaan panoorin. Talagang may excite kang panoorin sila. Ay, alam mo naman, pelikula na matatawa ka naman. Saka, ang ano naman na Home Alone, may nakakatawa, may nakakaiyak, at relate naman sa buhay natin, di ba? Sa akin po kasi, since nung bata po talaga, medyo nakalakihan ko na rin po siya panonood. And ngayon lang po talaga, unexpected din po talaga na nalaman ko na meron nga po mga movie na bago. So, medyo excited din po talaga na papanood din po yung movie na. Para sa akin, kailangan, kumbaga, para experience din po nila kung ano yung kinalakihan ng mga ibang tao po. Katulad po namin na, lalo na pong generation ngayon, kumbaga more on cartoons din or kumbaga hindi masyado engaging yung Pinoy movies po sa mga kabataan ko. Yes. Kinalakihan ko talaga to. Alam mo, nung nalaman ko pa lang na meron to, tapos hahawakan ng lunchbox, sabi ko talaga, please, kailangan ko mag-host niyan. Kasi sobrang fan ako ng Pamilya Cosmen. Siyempre, Tito Dolphy. Tapos, naging ka-work ko na rin sila Kuya Smokey, sila Ate Dang. So, actually, last year, paano lumalabas yung mga reels nila, sobrang nanonood na ako. So, I'm just really excited na finally, eto na mapapanood na natin. Siyempre, iconic siya and nakakamiss yung mga sitcom before, diba? And lalo na ito talaga yung humubog ng kabataan ko. I think, kailangan nyo panoorin at pwede nyo nga abangan sa Jeepney TV para mapanood nyo and para rin makarelate kasi ito yung mga humubog sa mga tito nyo, sa mga nanay nyo and para ma-realize nyo kung ano bang klase yung humor before and yung meron kasi mga culture yung Pilipino pagdating sa pamilya na sobrang nasa showcase sa Home Along the Riles before na hanggang ngayon applicable pa rin sa generation ngayon lalo na medyo mga pabalang na yung mga bata ngayon. So parang I think ang saya na mapanood and mapakilala
sa generation ngayon kung ano ba yung mga talagang OG na mga sitcoms nung 90s na talagang tinututukan ng mga bata nung mga wala pang social media, you know, yung generation namin before talagang nakatutok lang kami sa TV and most of the values na natututunan namin hindi sa mga TikTok kundi sa mga napapanood namin sa TV. And isa yung Home Along the Riles na talagang pinapanood lagi ng buong pamilya. It's nice because I grew up watching this. So, nakaka-excite kasi ang tagal nila pinlan to. So, I feel like I'm really proud to say na I'm a part of the Quezon clan. Let's go! Yeah. Home Along is what represents Filipino family. From the comedic timing down to the jokes, and I feel like mga problems din you know, very relatable. So I would say, I feel like you will enjoy the movie. I feel like marami kayo matututunan sa movie, hindi lang siya puro patawa. It's more like parang how to deal with day-to-day problems. So I feel like, yeah, this one's gonna be big. Alam mo, aamin ako I think naabutan ko, but I was so young back then. But I know the Cosme family. Pero, you know, just by them remaking the movie, it feels nostalgic talaga So, hopefully, makuha natin yung feels from the past. Tapos, alam mo, syempre, may mga pagbabago na ngayon Like, typical Filipino family, lahat tayo family-oriented, pero lahat tayo nakatuon na sa gadgets, may sari-sariling pamilya, and fortunately, lahat ng majority ng cast, buhay pa, nandito pa. And let's see kung sino magiging Dolphy, sino yung mga magiging Babalu, yung mga sidekick. We're all excited. Halo siya ng mga old artists and the new artists. Ay grabe, sarap sa pakiramdam mo. Ang sarap. Excited kami. Kami, miss din namin kayo. Ito na yung remnant, ito yung mga mortality na natitira. 15 sunog baga, 4 ang nalocate, original, 2 baldado pa. Kaya yung mga, ulitin ko sunog baga kami pero hindi sunog ang baga namin kaya buhay pa kami. I think our generation, which is the Gen Z, are still gonna watch the film kasi it still tackles topics such as family, bringing families together, and it's also a good film to watch to be able to bond with your family. So I definitely feel like worthy siyang panoorin ng mga Gen Zs. You have anything to add? I just think that this movie is relatable sa aming mga Gen Z because it resonates a lot from the story, from the plot, tsaka from the characters po mismo. I'm super excited for the debrief with my family afterwards. And para sila naman yung mayaya ko dito and we can all relive. Yeah. Super excited lang ako kasi alam mo yung panong pag-uwi nyo tapos medyo pa-bedtime na tayo, diba? Bagets pa pala. But yes, I'm excited for the new generation to rediscover what we had. Yes, come on! Excited na rin ba kayo? Amanda, are you excited also for tonight? Yes po, ako po ay sobrang excited po. Maraming salamat din po sa pag-support niyo po. Thank you rin po. EJ! Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagpunta. Sana mag-enjoy po kayo. Sa mga makakapanood ngayon, maraming salamat for being here. And kung syempre, June 17 po, kita-kita po tayo sa Cinema Station Live. And our Sunog Baga boys! Of course! Palakpakan mo na lahat! Ika na kayo! Ika na kayo! Yeah! Pagkakan niyo mga Sunog Baga! Okay, ha? Yung mga Sunog Baga hanggang sa stage lasing no? Oo, parang lasing. And of course, ito hindi Sunog Baga, Pepe Herrera!
Okay, relax muna tayo sa iyo. Hindi mo ba kinakaya ang energy? Hindi naman. Kasi bago pong lahat, gusto ko lang pong ipakilala ang kumpare kong si TJ Valderrama. Palakpakan po natin si TJ Valderrama. Siya po ay gumaganap na Curly dito po sa Home Along the Riles, The Reunion. Abangan niyo po yung character niya, Curly. Curly. Hindi naman to yung curly. Okay. Iba. Mas maganda to, mas magandang Curly. Tapos nagkataon si Curly sa totoong buhay, birthday niya! Happy birthday! Kaya sa darating na June 17, ipagdiwang natin ang birthday ni Curly sa mga sinehan. Yayain po natin ang ating mga kaibigan. Sabay-sabay po tayong tumawa. At kahit papano ipag-aangin ang ating mga bit-bit na problema sa panonood ng Home Along the Riles, The Reunion. Magkita-kita po tayo. Magandang gabi po. Salamat po. Thank you, Pepe. I don't know. You know what? Feeling ko it's gonna be of course, a roller coaster. You know, some kind of lahat ng emotional levels. As in-expect ko. We're all sobrang nervous and excited at the same time. And talagang ang gusto lang namin maging masaya lahat ng tao na makapanood. Papunta pa lang kami dito, ramdam namin Tito Dolphy. Alam mo, galing akong taping, pati si Smokey. We were expecting heavy traffic. Alam mo, tapos may lipat pa si Smokey. Alam mo, para kaming nakahagard. Hagad ba tawag doon? Kasi walang traffic, wala talaga. Parang, my God, parang all Spoil ko na. Okay. Lalabas si tatay pag di ka nanonood. Siyempre, ang ganda-ganda namin. Of course, the most beautiful. Hello! The most finally, ang pinakahihintay ng lahat. Eto na tayo. Eto na, okay. Enjoy! Kasama ko ngayon si Jenny at si Nino. Kevin, wag mo na muna akong kunin. Kasi attend pa ako ng kasal ni Bing. Boy, sandali! Bakit kayo nandito? Andiyan na siya! Yung pamilya niya, okay ba yan? Maayos ba sila? Mayaman daw. Maraming kumpanya. At sila na ang sasagot ng buong kasal. Gusto ko talaga magka-brothers. Ano kasi, only child ako eh. Nung nakita ka ng magulang mo, baka hindi na umulit. Pakiramdam ko, gagamitin lang niya si Bing para gumanda yung lahi nila. Bing, may nirenta kami sasakyan sa labas. Naka-start na. Tara na. Please, tanggapin mo na. Sorry, Tan. Ang pamilya nagtutulungan. Ang kailangan natin gawin is susubo kami! Ano ka mo?
Hoy! Yan bang itinuro ng tatay niyo sa inyo? Hindi niyo ba nakita kung gaano kasaya yung kapatid niyo kanina? Pero ganito na talaga yata. Pag tumatanda na tayo, parang hindi ka nakasama sa buhay nila. Kaya ka siguro kating magpakasal niyan kay Baby Boy kasi ayaw mo nang matawag na taga-Riles. Gusto mo lang iiwan kami dito mga taga-Riles. Talagang iniintay na lang nila na mawala tayo. Pag wala na tayo, tuloy ang buhay nila. Kevin? Miss na kita. Bayaw, attention. Na-trade good pa natin dito, Richie. Bayaw! Alam naman natin na si Bing ang nagayuma ni Jungpa, ating kapatid ni Zuma. Pag nanganak si Bing ng unggoy, ang tunay na ama ay si Baby Boy! Masayang-masaya kasi naalala ko yun noon na pinapanood ko lang siya nung maliit pa ako. Tapos nabalik ulit sa alaala ko yung mga nangyari. Bilang hindi po ako nag-grow up along with Home Along the Riles, na-feel ko po yung nostalgia talaga. Ilan taong ka na ba? 23. 23. Ilan na? 2002 po ako pinanganak, pero na-feel ko talaga na, ay, batang 90s ako because of that movie. Very nostalgic kasi growing up, very kami kapamilya as a family. So lahat kami nanonood ng Home Along the Riles hanggang sa Home Along the Airport. Subaybayan po namin yan. So seeing it again for another time is very heartwarming and yes, very very heartwarming. Lalo na lang na alam mo yung part na yan. So ay napakaganda, parang Pilipinong-Pilipino ang dating. Tsaka yun, nandun yung saya, yung lungkot, at talagang ang focus talaga nga yung pamilya. Well, ako po ay masaya-masaya because nalabas lahat ng talent ng mga kids as grown-ups. And they're all fantastic, don't you think? And Tita Norma, of course, was stupendous. You know, she's 80 years old. Did you see her? Siya pa yung nag-roll down the stairs na mag-isa, ha? Ganun. Fantastic. So, blessed kami. And we miss Tito Dolphy and Bernardo, most of all. And of course, Tito Bansi also. But this movie was for them. And especially Tito Dolphy, who was a living legend when he was alive. And we hope he will remain a legend and the king of comedy forever in the minds of all the generations to come. Me bilang 16 years old, part of Gen Z, hindi ko man naabutan yung series ng Home Along. I've only watched the movies and some clips. I find it really heartwarming. Tama ba yung word? And and lalo na po sa ibang scene, mas naramdaman po namin yung saya. And syempre may malungkot po. And the only thing I can say is walang eksenang patay. Every scene of the movie is sulit siya. And walang dead spaces. Iba't ibang emotions yung mararamdaman mo. Pero at the end of the movie, matutuwa ka na naiiyak. And yun yung nangyari sa akin. Yeah, that's all. Thank you. A good story and what it's all about when it comes to values. Diba? So, proud ako. Hopefully, in God's will, the Filipino will love the movie. Panoorin niyo po kasi maganda. Maganda ho siya talaga. Maganda ho siya talaga. Pag hindi maganda, ang bahay ko ay nasa ano lang. Reaction ko sa pelikula. Pag-isiya mo ba na ako'y nag-delay? Hindi. Sobrang proud ako sa'yo, pare. Ang ganda nung... Hindi sa dahil kasama ako sa pelikula na to, pero ang
ganda ng movie. Bilang isang batang 90s, sigurado ako, makaka-relate lahat ng mga manonood, ng mga tatay, at sasabihin nila, sana ganito ko mapalaki yung mga anak ko. Worth it yung pagod. Hindi, yung coming from you, yung buong time na nakakahilo actually yung yung nakakahilo yung naging proseso na ito may kasalanan. Siya may kasalanan. Dito ka. Ako yung pinag-direct niya. Pero yung overall, mahirap yung end-to-end na nasa production. Yung ikaw yung si Vandolph, ako, and the family. Sulit yung pagod. Kasi sa akin, lalo na nung pag ako yung nag-direct, so pinapanood ko sila. Tapos at the same time, kailangan ko umarte. So tumatakbo ko papunta dun. Minsan yung pinanggalingan ko, yung utak ko, nagbibilang ako ng budget. Tapos ay, director. Tapos aarte pala ako. Tapos minsan kinakat ko yung sarili ko. Overall, pag pinapanood ko sila, sa kanila ako nakakuha ng lakas. Kasi nakikita ko na dahil pamilya, binibigay nila yung buo. So sa akin, parang pero yung totoo, parang hindi ako pwede mapagod dahil pamilya to. Reaction? Naiyak ako kasi ang gagaling ng mga kasama ko. Walang naglaro. Talagang they gave their best. At saludo ako kay Boy 2, whose first venture is a good director. Funny, natawa ko. I felt nostalgic kasi batang 90s ako, so napanood ko to growing up. And then nakakaiyak, nakaka-touch kasi maganda yung mga moments ni, well, I don't wanna say much kasi napaka ganda ng movie. You should definitely watch it. It has all the elements that will make you remember why mahal natin yung Home Along the Realest sitcom. So they keep asking me kanina kung anong reaction ko being the one who wrote it. It was more than I envisioned it to be. Kasi sobrang fan talaga ako ng Home Alone. I grew up watching it. Like, I remember the first episode. It was December 23. And who would premiere an episode on December 23, near Christmas? But I knew the first time I watched it was gold. So when Dos told me to ask the movie, sabi ko, dude, you asked the right person kasi sobrang fan talaga ako. It was very challenging. Nakakatakot siya talaga kasi mahal to ng lahat eh. So it's a family that everybody loves and now oh my God, sorry. The movie is amazing. I mean, I'm not saying it kasi I'm part of the team, pero it really is. It brought us back to the time it used to be, and it's very relevant to the time that we have now. Kung lumaki kayo sa Home Along, lalaki kayo with it, lumaki kayo with it, and now, may experience siya kung nasan kayo ngayon sa time ng buhay nyo. Sobrang ang ganda, comedy, tapos sobrang naiyak ako. Tapos na-feel ko yung dating Home Along the Realest na ando doon si Tito Dolph. Sobrang ganda. Super nakaka-touch, super masaya yung movie. Pero ako yung pinaiyak nila. Na sobrang naiyak ko ako, ramdam ko po bilang isang nanay. At saka makikita mo yung Home Along the Realest is isang buong pamilya na nagmamahalan na kahit anong mangyari, nagtutulungan, walang bumibitaw. So may putupulot ka na aral. Maganda, favorite part ko yung tinitignan nila yung Realest, yung banister na bago ma-demono. Yun, naiyak ko din. Very nostalgic, yung music talaga may kurot sa puso. Yung parang binabalik kami doon sa panahon na nanonood kami na bata pa kami. Tapos ngayon, dumaan yung ilang taon, tapos andun pa rin yung feel, andun pa rin pakiramdam na parang kasama namin silang lumaki.
Ang ganda-ganda ng pelikula. Sobra saya. So parang reunion, parang nakangiti ka eh. Nostalgic, very nostalgic talaga. Nakangiti ka the whole film, no? Bilang audience, parang kasama kami sa reunion. Yung maganda na reunion, it's a happy reunion. Kompletong-kompleto. Panoodin niyo po, Home Alone, The Realest, The Reunion. Yes. Now showing! Lahat na ng magagandang bagay, inspired, honored, motivated, looking forward to the next adventures with the Cosme family. Nakikita nyo naman sa ending, di ba? Di pa natatapos doon. Hello po! Iniimbitahan po namin kayo na manood kasama ng mga kaibigan nyo at ng inyong buong pamilya at kasama ng mga anak. Nakita nyo naman po, nanood din yung anak ko. Did you enjoy the film? Enjoy? Yes? Alam mo, actually, nung pag lumalabas si Tito Dolphy, andun talaga sentimental pa rin talaga ako. Siguro dahil talaga namimiss namin siya. Namimiss namin talaga yung aming padre de pamilya. Ganun yung pakiramdam. At saka yung sabi ko nga kay maybe binubulok ni naramdam yung love yung for each other. Yun nakikita, nagtatranscend siya sa screen. Yun, kaya yun lang. Invite mo na. Naku, imbitahan ko po kayo ha. Panoorin niyo po para po magkaroon kami ng series. Panoorin niyo naman po, please. Ako, Malong the Realest, the movie, the reunion. Ako po, para ma-experience niyo yung mga na-experience namin at ang mga nanood sa premiere night kung gaano sila natuwa, naiyak, tumawa, lahat-lahat ng emotion po mamaramdam namin sa inyo pero hindi kayo masasaktan dito. Yeah. Note po kayo mo Malong the Realest, the movie. A Studios. Stories curated for you. Like, share, and subscribe.